Ang susunod daw naming pupuntahan ay isa sa pinakamatandang mambabarang sa Leyte. Ang mambabarang na sinasabi ni Tia ay tawagin na lang nating Lola Tasing. Sobrang haba ng puti niyang buhok, gayon din ang kanyang damit. Hindi muna niya kami pinapasok sa kanyang kubo. Nagulat ako nang hawakan niya ang aking buhok, mukha, balikat at dibdib. Bumulong sa akin si Tia na paraan daw iyon para malaman kung anong klaseng enerhiya ang dala ko. Hindi raw kasi basta-basta tumatanggap ng bisita si Lola Tasing. Kailangan muna nitong matiyak na hindi kalaban ang nasa harapan niya. Dahil minsan na rin daw itong nalinlang ng isang malakas na albularyo. Nang matiyak ng matandang mambabarang na anak nga ako ni Minyang, saka lamang kami pinapasok sa kubo. Pinaupo at kinausap si Tia Amparo. Ang nagpaliwanag tungkol sa aking ama ay si Tia Amparo dahil nasabi ko na ito sa kanya. Sabi ni Lola Tasing, hindi madaling kalabanin ang isang kapwa mambabarang. Lalo na kung hindi tukoy kung sino ang kinakalaban. Ngunit kung talagang kinakailangan, meron naman itong pamamaraan. Kinuha sa akin ni Lola Tasing ang mahahalagang impormasyon tungkol sa aking ama. Sinulat niya iyon ng nanginginig niyang kamay sa papel. Nagnaboluntaryo nga ako na lang ang magsusulat dahil parang nahihirapan na siya. Ngunit sinabi niyang hindi raw. Kailangan daw nasulat kamay niya. Pinanood ko na lang. Matapos niyang gawin iyon, binalot niya ang papel at sinuksok sa isang tuyong garapon. Bumalik daw kami sa 3 araw. Aalamin muna niya kung sino ang nagbabarang sa aking ama bago ito gamutin. Dapat daw muna naming kilalanin ang kalaban, malaman ang kahinaan at kalakasan nito. Hindi maaaring basta na lang atachin. Bago kami umuwi, ipinakita sa akin ni Lola Tasing ang mga alaga niyang insekto. Nagulat ako dahil noon lang ako nakakita ng ganoon karaming salagubang na nakakulong sa isang patay na balon. Ang patay na balon ay natatakpan ng isang bilog na takip na iari sa kahoy. Magtataka ka dahil kahit inangat ng matanda ang takip, nanatili lang doon ang mga salagubang. Ni isa ay walang lumabas mula roon. Sabi ni Kya, ganoon ang nangyayari dahil lahat ng iyon ay alaga ni Lola Tasing. At siya lamang ang makapag-uutos sa mga salagubang na iyon kung kailan sila maaaring lumabas sa balon at kung saan sila dapat pumunta. Hindi iyon mahika tulad ng aking iniisip kundi isang orasyon. Habang hinihintay pa namin ang 3 araw, tinuruan muna ako ni Tia Amparo ng mga hindi ko pa nalalaman tungkol sa barang. Marami siyang naituro sa akin na hindi pa naituturo ng aking ina. Sa totoo lang, medyo nakaramdam din ako ng takot. Alam ko kasi na tama ang aking ama. Masama ang gawaing iyon. Katuwiran ko na lang sa aking sarili, sapat na sa akin ang may alam ako. Ngunit hindi ko gagamitin gaya ng paggamit doon ng aking ina. Marami pa palang hindi naunawaan sa barang. Hindi ko lang masasabi sa inyo ang lahat tungkol sa aking nalaman. Binawalan din ako ni Tia Amparo na sabihin iyon kahit kanino. Kaya lang daw niya ibinabahagi sa akin ang lahat ay dahil alam niya na iyon din ang gustong mangyari ng aking ina. Nasundan naming magkakapatid ang yapak ng angka nila bilang mga mambabarang. Umiwas lang daw ako sa mga albularyo dahil may mga albularyong malakas ang pang-amoy sa mga kagaya namin. May mga albularyo rin daw na mapaglaro at ginagawang testingan ang mahihinang mambabarang. Kahit wala pa namang ginagawa para masubok ang kapangyarihan nila. Pagsapit ng 3 araw, bumalik kami sa kubo ni Lola Tasing. Ipinakita sa akin ni Lola Tasing ang papel na sinulatan niya. Naroroon ang impormasyon ng aking ama. At sinunog iyon sa harap ko. Pagkatapos ay ipinasok ulit sa loob ng garapon. Sabi ng matanda, alam na niya kung taga saan ang nagbabarang sa aking ama. At ito raw ay isang babae. Nakakagulat dahil taga roon lang din sa Leyte ang mambabarang na iyon. Kaya iniisip nila kung sino at papaano iyon nangyari. Maaaring binayaran o kakilala ang nagpagawa noon. Dahil sa mga sinabi nila, naisipan kong banggitin si Ana. Kababata ng aking ama.
May lahi rin daw kasi ito na mambabarang. Ang kaso nga lang ay hindi ito taga Leyte. Sa pagkakatanda ko, malayo rin ang probinsya niya. Sinabi ko na wala na akong ibang impormasyon na maibibigay tungkol kay Ana maliban doon. Sabi ni Tia Amparo, kontakin ko ang ibang kaibigan o kakilala ng aking ama na posibleng may kakilala rin kay Ana. Baka kahit papaano ay madagdagan ang impormasyon namin tungkol sa babaeng iyon. Sabi ni Lola Tasing, may paraan naman para matalo ang mambabarang na may gawa ng nangyayari sa aking ama. Ngunit kapag hindi siya nagtagumpay, manganganib ang buhay niya. Hindi lang siya kundi maging ang mga mambabarang na kasama nila sa samahan. Umuwi na muna kami ni Tia Amparo. May telepono si Tia, kaya nakisuyo muna akong tawagan si Elena sa telepono ng kapitbahay namin. Nang makausap ko si Elena, sinabi ko sa kanya lahat ng aking nalaman. Umiiyak si Elena dahil ang aking ama raw ay lagi na lang nakatulala. At namamaga na raw ang buong katawan. Meron daw mga bukol na buburin sa katawan ng aking ama. At gumagalaw daw iyon na parang may insekto sa loob. Naawa ako kay Elena dahil hindi na niya alam ang gagawin niya. Nabanggit din ni Elena ang kapitbahay naming si Diana. Kalahati ng edad ng aking ama iyon. Iyon daw ang tumutulong sa kanya kapag nasa paaralan ang mga kapatid ko at wala siyang makasama. Hindi naman daw pumapasok si Diana sa loob ng bahay namin dahil ayaw rin ni Elena na ipakita ang kalagayan ng aking ama. Mainam naman kako at may nakakatulong sa kanya. Mabait daw si Diana. Lagi ring nagbibigay ng ulam at merienda. Hinahanap nga raw ako. Bakit naman ako hahanapin niya, tanong ko. Imposible naman siguro na type niya ako. Hindi ko na lang pinansin ang sinabi ni Elena. Binalik ko sa aking ama ang usapan namin. Dahil sa lumalalang kalagayan ng aking ama, nakiusap ako kay Tia Amparo na baka maaaring pagtulungan na nila na mapagapi kung sino man ang mambabarang na tumitira sa aking ama. Hirap na kasi ang aking ama. Pati kaming mga anak, hirap na rin dahil syempre apektado kami sa nangyayari sa aming ama. Sa halip na nagtatrabaho nga ako para sa mga kapatid ko, heto at nasa Leyte ako, umaasa na mapapagaling ang aking ama ng mga tulad nilang mambabarang doon. Sabi ko pa kay Tia, kung talagang malakas ang grupo ng mga mambabarang sa Leyte, patunayan nila. Hindi kumibo si Tia. Huminga lamang siya ng malalim habang nakatingin sa akin. Nang bandang hapon, nagpaalam siya sa akin. Makikipagpulong daw siya sa mga kasamahan niya para mapag-usapan nila kung ano ang magagawa nilang tulong para sa akin. Posibleng gawin nila ang pamamaraan na sinasabi ni Lola Tasing. Iyon ay kung sasang-ayon ang lahat ng mambabarang na kaanib nila sa grupo. Maghintay lang daw ako sa bahay. Habang naghihintay ako sa bahay, hindi ako mapakali. Patuloy ang pagtingin ko sa bintana. Umaasa ako na masosolusyonan ng mga kamag-anak ng aking ina ang problema ng aking ama. Nang gabi na, nakatulog na ako sa sopa nang mamalayan ko ang pagdating ni Tia Amparo. Naupo siya sa tabi ko at binalita sa akin na napapayag niya ang mga kapwa mambabarang. Natuwa naman ako. Ngunit hindi sa susunod na sinabi niya. Nang hihingi raw ang mga ito ng malaking halaga. Bigla akong nanlumo. Sabi ko kay Tia, kamag-anak naman nila ang aking ina, hindi ba? Sabi ni Tia Amparo, ilan sa kanila. Ngunit hindi lahat sa grupo ng mga mambabarang ay kamag-anak nila. Ngunit lahat sila ay malalagay sa panganib sa pagkontra sa kapwa nila mambabarang. Lalo na't ayon kay Lola Tasing, malakas ang kakalabanin nila. Hindi basta-basta dahil nahirapan nga itong matukoy iyon. Tinawagan ko ulit si Elena. At sinabi ko ang halaga na kakailanganin namin para makuha ang serbisyo ng buong grupo ng mambabarang sa Leyte laban sa isang malakas na mambabarang na taga-roon din sa aking binalita. Ramdam ko rin ang panlulumo ni Elena. Ngunit gagawa raw siya ng paraan basta mapagaling lang ang aming ama. Susubukan niyang lumapit sa dating inutangan ng aking ina noong nabubuhay pa siya.
Ako naman ang nagbanggit kay Diana. Subukan ko ring humingi ng tulong sa kanya. Baka may pera siya o alam niyang mahihiraman. Ngunit bigla namang nagbuntong hininga si Elena dahil umalis daw si Diana. Umuwi ng Leyte. Aba, taga Leyte rin pala siya. Bago ibinaba ni Elena ang telepono, ipinangako niya sa akin na magagawa niya ng paraan ang perang kailangan ko para ipambayad sa ibang miyembro ng mga mambabarang na nagpapabayad. Narinig ni Tia Amparo ang pakikipag-usap ko kay Elena. Humingi siya ng paumanhin sa akin dahil wala siyang maitutulong na pinansyal. Basta, lahat daw ng mga kamag-anak ng aking ina ay hindi magpapabayad. Kabilang nga siya roon. Okay lang kako. Basta matapos na lang sana ang paghihirap ng aking ama. May ipinangako sa akin si Tia. Gagaling ang aking ama. Hindi raw ako uwing bigo. Tumango-tango na lang ako. Nang gabing iyon, hindi ko alam kung bakit napanaginipan ko ang aking ina. Nakita ko ang aking ina na nakaupo sa isang sulok, umiiyak. Nilapitan ko siya. Gusto ko sanang tanungin kung bakit siya umiiyak. Ngunit walang boses na lumalabas sa aking bibig kaya nagpatuloy lang sa pag-iyak ang aking ina kahit niyakap ko na siya. Matagalaga noon lang ang aming pwesto hanggang sa magising na ako. Habang kumakain kami ng agahan, sinabi ko kay Tia Amparo ang aking napanaginipan tungkol sa aking ina. Natigilan siya. Sigurado raw siyang may ibig sabihin iyon. Dapat ay matuwa raw ito, gumagaling na ang asawa niya. Panigurado iyon. Malakas ang kumpiyansa ni Tia sa kakayahan ng kanilang grupo. Kaya bigla siyang kinutuban sa pinapahiwatig ng aking ina. Nang maipadala na ni Elena ang perang kailangan, nagtungo na kami ni Tia Amparo sa bundok. Doon daw gagawin ang orasyon na magpapagaling sa aking ama. Malayo ang bundok na pinuntahan namin mula sa liblib na lugar nila. 7 araw kaming mananatili roon. Sa pag-akyat pa lang para bang gusto ko nang sumuko. Hindi kasi ako sanay. Lalo na at nagkataon pang tag-ulan noong panahong iyon. Grabe ang putik ng mga dinadaanan namin. Marami silang miyembro ng mga mambabarang. Sa pagkakabilang ko, mahigit 20. Sabi ni Tia Amparo, kung tutuusin, kaya na ng isang mambabarang na tapatan ng kapwa niya mambabarang. Ngunit ang nakita ni Lola Tasing na dumali sa aking ama ay may kakaibang lakas. At siniguro nitong taga-Leyte rin iyon. Ang kanilang samahan ay kinatatakutan ng maraming kapwa nila mambabarang. Kaya nagtataka siya kung sino ang isang iyon na parang may masigip pang kapangyarihan kaysa sa kanila. Ngunit natitiyak daw niya na magagapirin nila ito sa pinagsama-sama nilang kapangyarihan. Maya-maya ay huminto na kami sa paglalakad. Iyon na raw ang tamang lugar. Nilapag nila lahat ang kanilang mga gamit at tulong-tulong na itinayo ang mga tolda. Nang gabing iyon din, akala ko ay magpapahinga muna kami at palilipasin ng isang gabi. Ngunit matapos lamang nilang ikabit ang tolda at kumain, agad na silang naghanda para sa gagawin nilang ritual. Kasali ako. Ayoko sana dahil pipitsugin pa lang ako kumpara sa kanila. Ngunit isinali nila ako. Si Lola Tasing ang namuno. Sa totoo lang, hanga ako sa matandang iyon. Mukha lang siyang mahina at matanda, ngunit kapag kumilos, akala mo nasa 40 pa lang. Maliksi at hindi nagpahuli sa pag-akyat ng bundok. Pinasulat niya sa akin sa dala nilang papel ang buong pangalan ng aking ama at kaarawan. Tapos hiningan din nila ako ng larawan ng aking ama. Mabuti na lang may dala ako. Pinagdala talaga ako ni Elena dahil baka raw kailanganin ko. Nilapag ko iyon sa tabi ng pinagsulatan kong papel. Si Lola Tasing naman ay nilabas ang garapon na may isang salagubang. Tinanong ko si Tia Amparo kung isa ba ang salagubang na iyon sa mga alaga ni Lola Tasing. Tumango si Tia. Huwag na raw akong mainay. Inilagay ng matanda ang salagubang sa ibabaw ng larawan ng aking ama. Tapos lahat ng kamay nila, pati ang sa akin, ay nilapit nila roon na para bang dinadasalan.
Si Lola Tasing lang ang bumibigkas ng orasyon na sinusigundahan nila. Maya-maya ang salagubang ay lumipad. Nagulat pa nga ako. Sabi ni Kya, babalik ang salagubang bago kami bumaba ng bundok. At sa pagbabalik nito ay malalaman namin kung nagtagumpay kami. Nang sumunod na araw, ang mga mambabarang ay naging abala sa kani-kanilang orasyon sa loob ng bawat tolda. At pagsapit naman ng 6 ng gabi, muli silang nagtitipon-tipon para sa sama-samang pagritual. May pagkakataon pa nga na para silang nagsasayaw. Ngunit sabi ni Kya, hindi iyon sayaw kundi bahagi lamang ng ritual nila. Pagtatawag daw iyon ng mga espiritu sa bundok na makatutulong sa amin sa misyong iyon. Marami pang ritual ang ginawa ng mga mambabarang bukod pa sa ginagawa nilang orasyon gabi-gabi. Habang ako naman ay sunod-sunod na gabing napapanaginipan ang aking ina. Ganoon pa rin ang panaginip ko sa aking ina. Umiiyak pa rin siya. Ngunit hindi ko na sinabi sa kanila. Sinarili ko na lang. Ayoko kasing makaapekto iyon sa ginagawa nilang panggagamot sa aking ama. Nang huling gabi, iyon ang hindi ko talaga makalimutan. At pumapasok pa nga sa panaginip ko hanggang ngayon. Iyon ang gabi na hinihintay na nila ang pagbabalik ng salagubang na pinakawalan ni Lola Tasing. Nakaikot kaming lahat ng pabilog. May apoy sa gitna. Tapos magkakahawak kami ng kamay. Nang magsimulang bumigkas ng orasyon si Lola Tasing, lahat ay kailangang pumikit. Marami silang sinambit na pangalan ng mga espiritu. Ako naman ay nakikinig lamang at nakikiramdam. Ilang saglit pa at naramdaman ko na palakas ng palakas ang hangin. Kinabitan ni Tia ng mahigpit ang aking kamay dahil nararamdaman niyang malapit na akong makabitaw. Nilakasan ni Lola Tasing ang pagbigkas ng orasyon habang lumakas din ang hangin. Kasabay niyon dumating ang mga insekto. Para bang hangin din ang nadala sa mga insekto patungo roon. Nagulat ako dahil ramdam ko ang nagliliparang insekto sa paligid. May mga dumadapo pa nga sa akin. Lalong hinigpitan ni Tia Amparo ang paghawak sa aking kamay. Pabulong na sinabing huwag kong intindihin ang mga insekto. Hindi ako kakagatin ng mga ito. Tiisin ko lang daw kung makaraan ako sa pagdapo-dapo. Ang mga insektong iyon ay alaga nilang mga miyembro. Para bang nakikisimpatya sa ginagawa nilang pagritual. Sinunod ko si Tia kahit kiliting-kiliti na ako at kinikilabutan din sa pagdapo sa akin ng mga insekto. Dahil hindi ko na matiis ang aking nararamdaman na padilat ako. Pagdilat ko, grabe. Hindi kayo maniniwala kung gaano karaming insekto ang nakapalibot sa amin. Alam mo ang dami ng gamo-gamo kapag nagkukumpulan sa mga liwanag ng ilaw. Mga 3 beses ganoon. Pakiramdam ko nga kaya nilang ilipad ako sa dami nila. Nanginginig na ang aking mga kamay noon. Ninenerbyos ako na hindi ko maintindihan. Alam ko naman na hindi ako ipapahamak ng mga kasama kong mambabarang. Ngunit hindi ko pa rin maiwasan na matakot sa nangyayari. Ilang sadlit pa at huminto na sa pagbigkas ng orasyon si Lola Tasing. Dumilat siya kasabay ng iba pa. Ako naman ay napadilat din nang hindi ko na siya narinig na nagsasalita. Tumingala si Lola Tasing. Mga ilang segundo lang nakita ko na ang salagubang na lumilipad pabalik sa kanya. Sinalo niya iyon ng kanyang palad. Ang sinulid na nakakabit sa salagubang ay hindi kulay pula o puti tulad sa karaniwang basehan ng mga mambabarang kung nagtagumpay sila sa misyon. Ang kulay ng sinulid ay itim dahil ang tinuon nito ay isang mambabarang din itim ang kulay nito, isang palatandaan na sila ay nagtagumpay. Nakakabingi ang hiyawan ng mga mambabarang sa tagumpay na nakamit nila. Sabi ni Tia Amparo, dapat din akong magsaya dahil gagaling na raw ang aking ama. Natalo nila ang mambabarang na sumalbag dito. Pagkababa namin ng bundok, abot-abot ang pasasalamat ko sa mga mambabarang na iyon. Pagdating sa bahay ni Tia Amparo, sabik akong tinawagan si Elena. Binalita ko ang nangyari sa bundok. Nagtaka ako kung bakit parang hindi natuwa si Elena. Tinanong ko siya kung may problema ba. Kinamusta ko agad ang aking ama.
Sabi naman niya wala. Umuwi na raw ako agad. Habang pauwi, palaisipan sa akin ang naging reaksyon ni Elena sa telepono. Kaya naman pagdating ko sa amin, iyon agad ang balak kong itanong. Ngunit bago iyon, pinuntahan ko muna ang aking ama sa kanyang silid. May mga sugat pa rin siya. Ngunit sabi niya okay na raw. Mukhang umigi na ang kanyang pakiramdam. Magpapagaling na lang siya. Nagpasalamat siya sa akin. Nalaman na pala niya ang pag-alis ko patungong Leyte para humingi ng tulong sa mga kamag-anak ng aking ina. Pagkatapos naming mag-usap ng aking ama ng kaunti tungkol doon, lumabas na ako ng kanyang silid. Pinuntahan ko si Elena na naghihiwa ng gulay sa kusina. Naupo ako sa mesa. Alam kong may kailangan kaming pag-usapan. Kaya tinanong ko siya kung ano ba iyon. Hininto niya ang paghihiwa ng mga gulay at tumingin sa akin. Sabi niya nagkamali kami. Papaano? Nagkamali raw kami ng pagkakakilala sa aking ama. Noong mga oras daw na akala niya ay namamaalam na ang aking ama dahil sa sobrang lala ng kanyang kalagayan, tinawag niya ito at kinausap. Inamin ng aking ama na hindi si Ana ang nagbabarang sa kanya tulad ng aming suspetsa. Ang totoo ay wala namang talagang Ana. At hindi totoo ang mga naunang ikinuwento ng aking ama. Ang totoong may sala daw ay si Diana.